Gusto mo ba maging immortal? Panoorin mo to. Up until this point, death has been inevitable, and it's never been reasonable for anyone to question that. Right now is maybe the first time in the history of Homo sapiens where somebody could say with a straight face, death may not be inevitable. Ang taong ito ay sinusubukan niyang pigilan ng kamatayan. Ang tanong, mapipigilan nga ba natin ang kamatayan? The idea before was live fast and die young. And this is like the argument people say, why spend so much time on longevity? You're wasting your life. You're not truly living. That's 20th century thinking. It's not 21st century thinking. If you say right now, what is the only thing that matters for the species is don't die. Don't die individually, don't kill each other, don't destroy the planet, and don't build AI so it kills us. That's the only thing on our to-do list. May mga tao na ngayon na talagang gumagawa ng kaparaanan nila upang maiwasan ang kamatayan. Ngunit mahadlangan nga ba natin ang kamatayan? Mas matalino nga ba ang tao kaysa sa Diyos? In 1 Corinthians chapter 1 verse 25 ganito ang mababasa natin. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa tao. Kahit pa pagsamahin ang talino ng tao sa sanlibutan, hindi yan makakaabot sa kaisipan ng Diyos. Example lang sa atin yan upang maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ay mangmang ang Diyos. Ngayon, mapipigilan ba talaga ng tao ang kanyang kamatayan? Sabi ng Hebrews 9:27, And as it is appointed unto men, once to die, but after this, the judgment. Ang kamatayan pala ay nakatakda na. Kahit anong gawin natin mga tao, hindi natin mapipigilan ang kamatayan. Darating at darating sa atin yan. Ang tanong, alam ba natin kung kailan darating ang ating kamatayan? At pag dumating ba sa atin ang kamatayan, mapipigilan ba natin to? Pwede ba natin sabihin sa kamatayan, mamaya na lang? O kaya ay sabihin natin, wait lang ha, tatanggapin ko lang si Jesus Christ bago ako mamatay. Hindi ganyan ang sinasabi ng kasulatan. Pag tayo ay namatay na walang Kristo sa atin, na hindi natin tinanggap at kinilala ang Panginoong Hesukristo sa ating puso, ay mapapahamak ang ating kaluluwa. In Acts chapter 4 verse 12, ganito ang mababasa natin. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala na pong binigay na ibang pangalan sa silong ng langit kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. Sa Kanya lamang ang kaligtasan. Now repent, magsitalikod tayo sa ating mga kasalanan and accept that we are a sinner and believe on the name of the Lord Jesus Christ. Ang tanong, bakit nga ba namamatay ang tao? Saan ba galing ito? Tignan natin sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya pala namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Sige, pwede kang hindi mamatay ngayon kung ikaw ay walang kasalanan. Pero lahat tayo, sabi ng Bible, ay nagkasala. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Anong lesson sa atin nito? Unang-una, death is real. Sin is the cause. But Jesus Christ is the cure. Now, accept Jesus Christ before it's too late. Tandaan po natin, ang kamatayan ay appointed. Lahat tayo ay may taning na ang buhay. At hindi natin sigurado kung bukas ay mabubuhay pa tayo. Ngayon, gusto mo ba maging immortal? Basahin natin. In 1 Corinthians chapter 15, verse 53, For this corruptible must be put on incorruptible, and this mortal must be put on immortality. Yan yung pagiging immortal. Diba ayaw nyo mamatay? Pero hindi yan mangyayari sa katawang ito. Papalitan tayo ng glorified body ng ating Panginoon. Yan yung di na mamamatay, di na magkakasakit, hindi na iiyak, hindi na makakaramdam ng mga bigatin sa buhay. Dahil itong katawan na ito ay makasalanan, corrupted body na ito. Kailangan natin ay glorified body. Verse 54 and 55, So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. In verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Yung kamatayan ay nilamon na ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang magagawa ang kamatayan sa atin pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. At tayo magpasalamat. In verse 57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya lang po ang nagtagumpay sa kamatayan. At kung sinong tatanggap sa Kanya, ay mapagtatagumpayan din po ang kamatayan.